Mga kabunyog, mga kababayan, ah, talagang talagang ano na, nagka-counter na rin ang kampo ng mga DDS dito kay Marcos Jr. Mga kabunyog, hindi pinalampas itong panahon ng Kapaskuhan. Talagang bago natapos itong taong ito, inungkat ng mga DDS yung dati ng issue kay Marcos Jr. na ito'y gumagamit ng cocaine. Kaya nga ang tawag sa kanya, nagpupulburon. Maalala natin mga kabunyog na yung issue na yan ay ni-raise na nung panahon ng elections. Mismong si Duterte ang nagsabi niyan na may isang kandidato sa pagka-presidente na galing sa kilalang pamilya at mayamang pamilya na nagko-cocaine. At ngayon, mga kabunyog, binubuhay uli yan. At ang nagbubuhay ng issue na yan ay mga DDS. Hahaba pa talaga itong away na ito ng mga DDS eh. Hindi na lang si Romualdez ang tinitira nila. Ang away na itong mga Marcos at Duterte, lalalim ito. Ngayon, ang tinitira na nila si Marcos Jr. na eh. O tulad ngayon, sa halos lahat ng mga vloggers ng DDS, ang tinitira nila si Marcos Jr. na. Ginagamit nila yung live ni Maharlika, na sabi daw ni Maharlika, noong 2017, sa listahan ni Marcos Jr., ni Duterte, kasi si Duterte, alam naman natin yan, mayroon yung narco-list na tinatawag. Ang narco-list, yan yung listahan ng mga kilalang personahe na involved sa drugs. Hindi lang simpleng user. Ano na nga nagdi-deal na ng drugs. At sabi, diyan sa narco-list na yan, kasama daw sa narco-list na yan, o listahan ng mga involved sa drugs, na nagtatransaksyon ng droga, nagdi-deal ng droga, ay si Bongbong Marcos Jr. At nakiusap daw si Amy Marcos noon kay Duterte na wag naman gawang masama ang kanyang kapatid. Ay noon yan, nadala pa sa pakiusap daw ni Amy. Pero ngayon, dahil may away na nga ang Romualdez Marcos at ang Duterte, ayan, inuungkat na yan. Inuungkat na yung issue na yan. Mga kabunyog, ayon kay Maharlika, noong 2017, sa listahan ni Duterte ng mga involved na personahe sa droga, kasama si PBBM. Si Marcos Jr. kasama noon. At nakiusap yung kapatid, si Amy Marcos, na wag namang gawang masama ang kanyang kapatid at kung pwede, wag nang ibulgar. Pinagbigyan naman daw ni Duterte noon, ng presidente pa si Duterte, pinagbigyan daw ang kahilingan na to. At kaya nga, nung election daw, inungkat din yan ni Duterte, yung issue na yan. Totoo naman yan mga kabunyog, naungkat yan ni Duterte noong sabi niya, hindi niya masusuportahan si Marcos dahil involved nga ito sa droga. Kaya lang hindi masyado yung napansin noon, hindi masyadong pinansin. Kasi sino pa ba naman maniniwala kay Duterte? Pero ngayon, na may away ang Romualdez Marcos at ang Duterte, inuungkat ito ngayon ng mga DDS. Ito mga kabunyog, pakinggan natin. Tingin sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. 2017. Tingin sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. 2017. Ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na
umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope Pangulong Duterte lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. Yung pagtakbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. May kilala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga video na to at saka yung mga sinasabi ni Maharlika, linalabas yan ngayon ng mga DDS. Yan yung nila ngayon. Ang lahat halos ng vloggers nila, yan yung topic. Na si Marcos Jr. ay nasa narco-list ni Duterte noon. At nakiusap lang si Amy na wag naman itong gawa ng masama o wag namang tuluyan at wag i-anunsyo. At ngayon, binubuhay na yung issue na yan. Bakit? Bakit binubuhay ang issue na yan? Dahil lumalalim nga ang away ng Duterte at Marcos eh. Lumalalim. So ito yung gagamitin ngayon nila Duterte. Kaya mga kabunyog, sigurado hindi papalampasin yan ni Marcos. Kung noon, pinalampas lang yan ni Marcos nung panahon ng eleksyon, ngayon, sinisiraan siya nila Duterte sa ganyang issue, gaganti itong si Marcos. Kaya lalo mga kabunyog titindi ang lalong titindi ang away ng mga ito. Kung noon si Marcos, dahil kandidato siya, syempre ayaw niyang palakihin yung issue na yan. Pero ngayon, presidente na siya ng Pilipinas. Tapos inuungkat yan ng mga DDS yung issue na yan para lang siraan si Marcos. Hindi papayag si Marcos niyan. Sigurado gaganti yan. Kaya sa tingin ko, yung away talaga ng Duterte at Marcos, lalalim yan. Kung dati, Romualdez lang at saka Duterte ang nag-aaway, ay ngayon talagang si Marcos, ano na ito? Ito namang mga Duterte,
Desperado na sila kung ano-ano nang linalabas na issue. Kahit itong lumang issue na to, rehas na to eh. Pero kahit ganyan yan, kahit rehas na issue yan, gagawa ng hakbang ang mga Duterte para magkalat ng fake news at disinformation laban kila Marcos. Kaya mga kabunyog, asahan natin na lalalim pa ang mga isyung ito. Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Talagang ang 2024 ay magiging mainit na taon, ano? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, bahala sila. Maglaslasan sila ng liig. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.